Napakasimple lang talaga ng buhay sa probinsya. Katulad niyan, kung masipag kang mangahoy, may panggagatong ka. At for sure, makakaluto ka. Di mo na kailangan bumili pa ng gaas. Kung masipag ka magtanim, may aanihin ka. At may kakainin ka pa. Sipagan mo lang mag-alaga ng hayop, sigurado may uulamin ka. At kung masipag kang lumusong sa ilog, meron ka ng biya, hipon at talangka. Ang gulay dito ay sariwa. Katulad niyan, namasyal lang kami sa aming kapitbahay. Pag uwi, meron na kaming saging na saba, may alugbate, at may saluyot. At meron pa kaming pantanim na kamoting kahoy at saging na saba. Dito kasi, uso pa ang nagbibigayan. Kaya lang, wag ka. Ang kapitbahay mo dito ay nandoon pa sa kabilang bundok. Pero okay lang yan, ang mga tao dito sanay na. Kung gusto mo ng prutas, dapat masipag ka rin mamitas. Ayan, katulad niya, no? Tingnan nyo. Masipag ako mamitas. Namitas ako ng figs at saka passion fruit. Ayan, no? Tingnan nyo. Meron akong figs at saka passion fruit. Libre na yan, basta masipag ka lang magtanim. Wala nga akong makita niyan sa city eh. Dito lang yan talaga sa bundok. Basta't masipag ka, may kakainin ka. Libre na ito. Ayaw ka pa ba? Marami rin ditong kasoy, mangga, bayabas, duhat. Meron din ditong papaya, malunggay, gabi, at langka. Grabe ang langka dito. Hitik na hitik na hitik sa bunga. Magsipag ka lang talaga, mabubuhay ka dito sa probinsya. Sariwa na ang hangin at napakatahimik pa. Ang tubig dito galing sa bukal at manamis-namis pa. Yun nga lang, syempre, kailangan mo magsipag umigib para magkatubig ka. O di ba? Kailangan talaga masipag ka. Bawal dito ang tamad. Kapag tatamad-tamad ka, hindi ka kakain. Kaya tara, magluto muna tayo ng daing at saka tuyo para merong makain. Ang ganitong simpleng ulam sa probinsya ay napakasarap na. Meron ka lang tuyo, tsak makakaraos ka na. Kaya nanguha lang kami ng dahon ng wildflower, nilatag namin at presto, pwede nang kumain kahit wala ng plato. Mas masarap kumain kapag nakakamay. Pero kung gusto mong magkutsara, pwede naman. Kung yun ang choice mo. Sarap humigop ng mainit na kape sa umaga. Lalo na sa ganitong lugar na malamig at sariwa pa yung hangin. Dito nga pala kami sa labas kumain para paminsan-minsan makakain naman sa labas. Labas ng kubo nga lang. Ayan, kain na po tayo. Ang sarap isawsaw sa sukang maanghang. At may kapartner pang kape. Busog-lusog na naman kami nito. Ayan na nga pala at nandyan na ang passion fruit na pinitas ko. Ang mga gulay naman na uwi namin kanina, mamayang tanghali naman yon at saka sa gabi. Ang babait kasi ng mga tao dito at ang sisipag nilang magtanim. Marami silang tanim na mga gulay, prutas, marami silang alagang hayop. Meron silang manok, itik, may bibi, may pabo. Kain po tayo. Ito na nga pala yung passion fruit na pinitas ko kanina. Ang tamis niyan. Ang iba niyan gagawin naming juice. Masarap kasi siya kapag ginagawang juice. Masarap din siya yung kinakain lang. Manamis-namis siya na maasim-asim. Paborito namin yan. Ang tibig naman ay itinabi muna. Ginagawa kasing sauce ng anak ko yan. Ang murang dahon ng tibig ay ginugulay din pero hindi ko pa nasusubukan. Uy, ano ba? Pangalawang timpla na ng kape yan. Ang sarap talaga magkape sa umaga. Bitin ang isang tasa. Hinay-hinay lang at baka tayo ay nervyusin na. Sarap kasi humigop ng kape kapag ang ulam mo ay daing at tuyo. Ayan na nga at malapit nang maubos ang kanin.
At habang kumakain ka, may makikita kang mga maliliit na kambing. Gagala-gala lang yan sila dito. Mga wild goats yan sila. Ayan, at malapit na kaming matapos kumain. Paubos na rin ang aming maanghang na suka. Pero ang tuyo at daing, kasama na rin ang sapsap, ay marami pa. Medyo maalat kasi. Kaya mapaparami talaga ang subo mo ng kanin. Pero yung ulam, tipid. Isang subo ng tuyo, 2 subo ng kanin. Kasi medyo may kaalatan siya. Okay na rin para kung may matira, bukas uli ng umaga. Sa sinangag at kape ko naman ipapartner siya. O diba, inabot ng 2 kainan pa. Pwede rin siyang isahog sa gulay para ibang putahin naman. Ganun talaga dito sa probinsya, para-paraan lang. Kahit naman ano dito pwede, basta wag ka lang magseselan. Bawal dito ang maselan. Lalo na ang pihikan sa ulam. Huwag na maging choosy. Basta kung ano ang ihain, yun na lang ang lantakan. Charot, biro lang. Kain tayo. Eto, at paubos na nga. Ayan, malapit na. Simot sarap, di ba? Ayan, sige, ubusin nyo na. Oh, ay agoy, at nagtira pa. O sige na nga, akin na nga lang yan. Ako na ang uubos niyan. Siguro 2 subo ko na lang yan. Daing kayo dyan. Ang sarap niyan. Hugasan ko muna sa suka ha. Yummy, yum, yum. O sige. Itong isang huling subo ko, para sa inyo to. O ayan, sa inyo yan. Sarap. Ayan, wala na ring suka, ubos na rin. Pero ang dami pang natirang ulam. O ayan, sige. 1 last subo na ito. Ang dami pang ulam oh. Last na talaga to. Ayan, last na talaga yan. Sarap. Ang sarap. Ayan, last subo na yan. Ayan, last na talaga yan. Simot-simot na lang. Simot-simot. Aba, natapos na kaming kumain pero yung mga kambing nandiyan pa rin. Di pa sila umaalis at nanginginain. Madami kasing damo dito kaya dito sila nanginginain. Ayan po yung 2 baby goat. Ayan sila. Ayan na kanilang mother goat. Kinakain. Ginangat-ngat niya ang puno ng Gimelina. Sarap na sarap kasi sila sa puno ng Gimelina. Ayan, yung 2 cutie na baby goat. 2 lang silang magkapatid. Palagi yan sila dumadaan dito at ayun ang kanilang mother goat. So, ayan guys. Ubos na talaga. Simot na simot. Pero marami pa rin natirang ulam.